Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Magbabalik ang Kilos Pronto. Alam mo, Lex, tayo rito sa KP, ayaw natin puro salita. At puro pagbabalita. Mas gusto natin ang agarang solusyon sa mga problema. Yan ang mga babalikan natin ngayon, mga problemang Kilos Prontong inaksyonan. Tama ka dyan, Ben, dahil tayo po'y action-driven. Kapag ipinalabas natin, kasunod niyan po ay action! Action! Katulad na lamang po na inireklamo naming tower dyan po sa barangay 211, Zone 19, District 2, dyan po sa Blumentritt, Lungsod na Maynila. 6 na taon, biruin mo, 6 na taon, ha? 6 na taon. Kilos Pronto lamang po makakabigay ng solusyon po yan, ha? Dahil nagdulot na hoto ng takot at pangamba sa mga residente dahil kapag ito daw ay bumigay, abay babagsak po sa mga kabahayan. Tanda-tanda ko yan. Halos 6 na taon na raw na problema ng mga residente ang isang cell site na itinayo sa kanilang lugar na pagmamay-ari ng Liberty Broadcasting Corporation. Ayon sa mga residente, taong 2009 nang maitayo ang tower ng cell site na ito. Dito sa isang bahay na may 3 palapag na piling itayo ang tower. Ang bahay na ito, pagmamay-ari raw ng dating kapitan ng Barangay 211. Taong 2010, ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang naturang cell site. Sa kabila ng kautusan, ang tower naiwan pa rin nakatayo sa gitna ng mga kabahayan. Kaya naman ang mga residente, nangangambang baka tuluyan ng bumagsak sa kanila ang naturang tower. 6 na taon na raw kasi itong nakatayo at mukhang marupok na raw ang pundasyon nito. Pakinggan ang kanilang mga reklamo. Delikado to sa mga kabataan kasi medyo maliit lang yung dito space. Yung radiation, kahit nga yung telepono may radiation, di ba? Medyo delikado talaga kasi nakatabingi siya, baka biglang lumindol o kaya bumagyo, bumaksak. 2010 yan eh. No, hindi pa ako chairman. Nireklamo ko na yan. Ngayon, in order naman na yan itanggalin na. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang action. Matapos nga nating maitawag ito sa City Engineer's Office po ng Lungsod na Maynila, agad nila itong inalis. Ayos!